Bago po malantad ang itong issue na ito, nag-privilege speech si Raul Manuel. At itinuro niya na dinukot ng military, ng NTF-ELCAC at ng police. Itong ng AFP, itong dalawa, si Tamano at saka si Castro. Wala pa siyang investigation nakuha niya lang sa Facebook post at saka tinawagan siguro sila na mga kasamahan nila sa Central Luzon. And then, Brother Franco, na tamimi siya. Bigla silang nagulat nang lumantad ang mga pamilya ng dalawa at nakipag-cooperate na palang dalawa na ito nag-surrender sa government security sector at nagkaroon ng paglilinaw sina Assistant Director General Jonathan Malaya. Mula doon, mga kababayan, ay lumipas ang mga 3 araw. Sige po ang coordination. Sige po ang pakikipag-usap sa pamilya. Ngayon, ang medyo problema ay nakakapag-communicate pala itong si Junila Castro. Sa labas, may cellphone na nagagamit at all along pinagplanuhan na nila. Ito yung lumalabas. At involved dito ang mga national officers ng Communist Party of the Philippines. Like Arlene Brosas, who is a Communist Party cadre in charge sa National Women's Bureau nila at sa party list. Raul Manuel sa National Youth and Students Bureau ng Communist Party at recruiter ng NPA. At grupo nila sa mga kagaya ni Teddy Casino, Cristina Palabay, etc. etc. Wala pang 10 minutes nung Lunes, nung nakaraang linggo, Brother Franco, Miss Ina, lumantad na itong dalawa, ay bumaliktad bigla itong si Junila Castro. At in 10 minutes time, nandun na ang mga nagrarally. So makita niyong pattern of conspiracy, pinagplanuhan na. And then 12 minutes after, nagyaw-yaw na sa social media si Teddy Casino, si Arlene Brosas, si Cristina Palabay, sinasani Africa ng Ibon, at Cudao, at ang pati na ang bulatlat.com. So all of them, lahat ng ito ay mga CPP organizations created ito at mga front operators for urban infiltration. So yung tinatanong ni Secretary Gibo Chodoro na dapat ma-trace ng gobyerno sino ang nag-udyok dito, malinaw na involved po ang pattern ng pang-uudyok ng pakikipagsabwatan upang sirain ng gobyerno. Walang iba. Itong si Arlene Brosas, si Raul Manuel at sila Franz Castro, at mabuti na lang hindi pinatulan ang paiyak-iyak ni Arlene Brosas sa loob ng Congress. Bakit siya umiyak? Anong iniiyak-iyak? Na nasasaktan daw siya na may ginagawang masama ang gobyerno at pinapalabas daw na biktima pa ang may sala. So ini-insist niya na biktima ng pandurukot o Ito ng ka, Eric, abduction. yung talagang bahagi ng pagpapalaganap din ng kadamahan, pero yun ay lahat ay kasinungalingan. Tama. Tulad nga ng sinabi mo, ito'y planado. At ang magandang nakita nating oportunidad naman dito, ka Eric and Franco, nakita natin mismo sa ating mga kababayan, kasi nakita ko yung mga pages ng Kabataan Party Days, yan lahat yan, tinignan ko din. Yes. Mismong sila sinasabi, tigilan nyo na yung drama ninyo dahil wala nang naniniwala sa inyo. At mas nakita pa dito kung sino talaga yung mga umuugnay dito sa mga nagpapakilan aktivista. Yes. So mas lalo nyo nang binavalidate yung pinag-uusapan na dito sa ating programa, Kyle. Exactly. The grand conspiracy was very evident, Brother Franco. Your take on this? Yes, obviously naman yung scenario is well orchestrated ng CPP. Nakita mo pa lang sa bakit na hinintay pa talaga magkaroon ng ganung press con at doon nila isisiwala talagang. Tapos nakaabang na, andyan sila Arlene, andyan sila Zarate, andyan, di ba? Nilusob nila ang Nilusob pa nila. In a matter of less than 1 hour. Sabi nga ng isang reporter natin na nandun mismo sa nangyaring press con ay hindi naging maganda ang kanilang pagpasok. Kasi pinipigilan sila ng otoridad kasi nakita, provoking talaga at may debriefing na nangyayari. Tapos nag-provoke ang mga grupo, sinasaktan ng police. And then yung police line ay na-violate, Brother Franco. Nakikita natin Kaya nga nagdadalawang Can we show that, Miss, sa ating production team habang nagko-comment si Brother Franco? Kung may pakita natin yung paanong pangharas ang ginawa nila. Sige, Kaya nga medyo nagdalawang isip yung isang reporter natin Naku, alam nila, SM kalaban to Nakasaktan din sila. Pero matapang ang ating reporter. Kaya nakakuha tayo ng mga footages, ka Eric. Bahala na. Pero at least nakita natin mga kababayan. Yun talaga yung di ba? Yun talaga yung katotohanan. Kasi lagi nilang binabaliktad yan, di ba? Sa kabila naman, kung sila yung may mga cameraman din sila dyan, gagawin nila, antay nila yung senaryo kung saan dumidepensa na ating kapulisan. Kasi grabe na yung kanilang pang-udyok, grabe na yung kanilang mismong yung violence na pinapakita nila. Pero pag nakuha sila ng shot na dumidepensa ng pulis, ipapakita nila pasista ang ating mga pulis, etc.
Ganyan po yan. Pero now, malinaw na malinaw po, hindi po, wala talagang magandang ginagawa itong mga aktivista, nagpapakila aktivista, pero ang umuudyok yan ay mga CPP. komunistang, teroristang Yun. grupong CPP and PND. Neon lights